Lingkod po, si Chef Roy. Rest day po ngayon. Kumusta po kayo? Andito po ako sa Katmon, Malolos, Bulacan, sa bahay po ng kapatid ko. Malapit na po ang Biyernes Santo. Eh, noon pong ang ating Panginoon Jesus, nung bago po siya hulihin ng mga taong papatay sa kanya, nananalangin po ang ating Panginoon Jesus. Ang pinapanalangin po niya, ang kanyang mga alagad at ang mga taong sumasampalataya sa kanya. Damay na po sa panahon ngayon. Pag sumasampalataya tayo kay Jesus, damay na po sa panalangin niya. Mababasa po natin ang panalangin ng ating Panginoon Jesus sa John 17. Buong John 17 po, panalangin ng ating Panginoon Jesus. Pero doon po sa John 17, 13 hanggang 14, ang sabi po ni Jesus sa kanyang panalangin, ngunit ngayon, Ama, papunta na ako sa iyo, ibinigay ko na sa kanila ang salitang ibinigay mo sa akin. Okay? Upang maging lubos ang kanilang kagalakan. Amang banal, binigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapaputan sila ng sanglibutan. Hindi na sila taga sanglibutan. Gaya ko na hindi rin naman taga sanglibutan. Yan po. Nauna pong sinasabi ng lingkod na ang salita ng ating Panginoong Hesus, yun po ang ating pamumuhay araw-araw. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus sa panalangin na ibinigay ko na ang iyong salita, Ama. Okay. At ang mga tumanggap noon, nagagalit sa kanya ang taga-sanlibutan. Nagagalit sa kanila ang taga-daigdig. Sanlibutan po, daigdig. Okay. Dahil hindi na po sila taga-sanlibutan. Gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Sinabi po ni Jesus na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Totoo naman po na ang ating Panginoon Jesus hindi taga-daigdig na ito. Galing siya sa langit, bumaba upang mangaral at tubusin ang ating mga kasalanan. Ayun. Kaya hindi siya taga-sanlibutan. Kaya sinabi rin niya na ang kanyang mga alagad hindi na rin taga-sanlibutan. Pero namumuhay pa sa daigdig. Kumakain, umiinom, pero hindi na taga-sanlibutan. Kasi po pag sumunod ka sa turo ni Jesus at ipamumuhay mo araw-araw ang turo ni Jesus, hindi ka na taga-sanlibutan. Kasi po, mababasa natin sa pangalawang Korinto 4:4, ang Diyos ng sanglibutang ito, ang Diyos ng daigdig na ito, si Satanas. Pero ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat ang lumikha ng daigdig na ito. Bakit nakasulat doon sa pangalawang Korinto 4:4 na si Satanas ang Diyos ng daigdig na ito? Kasi po tayong nakatira, sumusunod tayo sa utos ni Satanas, hindi utos ng Diyos. May asawa na, tanda na, pag nakita ng magandang dalaga, naliligaw. Si dalaga naman, alam na may asawa, papatulan ka. Lalok may pera ka, lalok mapurma ka. Yun. Yan po, nakawan, dayaan, paninira ng kapwa, ganoon po. Kaya ang sinusunod si Satanas, ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang panalangin, nung tinanggap daw nila ang iyong salita, kinapupuutan sila ng daigdig. Okay, mabasa po natin yun sa John 17, 13 hanggang 14. So, nauna po sinabi ng lingkod na kapag sumunod ka sa turo ng Panginoon Jesus, mamuhay mo araw-araw ang turo ni Jesus, magagalit sa iyo yung mga nakahalubilo mo. Lahat ng pinanggalingan ko pong lugar, sa Maynila, sa kung saan ako nakarating, pag may biblikal doon sa trabaho ko, pag nakatalikod yan, nililibak ng narinig ko yun, nasaan yung biblical na yun, saan yung banal na yun. Okay. Minsan po may napuntahan yung lingkod. Kaya sabi na, siyempre, sabi ng chairman ng kumpanya, may tuyo. Pinagalitan si ganito. Siyempre po, ang nakahalubilo, mga manyakis hindi ko lang madrit sa yung chairman namin na halos lahat dyan, manyakis, mandurugas, magnanakaw. Kaya, siyempre pag lumakad ka sa turo ni Jesus, pamumuhay mo araw-araw, siyempre kung hindi ka makialam, parang madadamay ka Saka, siyempre pag alam mo ang nais ng Diyos, kailangan i-broadcast mo. Kasi biyaya yan Biyaya yan na pinagkaloob sa ng Diyos, i-broadcast mo. Yung mga tao mga nakakakita sa'yo na
gusto ng bisyo, gusto ng layaw, gusto ng... Ang sarap yung magkasala. Minsan nasa work ako noon huy, ba't mo nililigawan si Kurdapia? May asawa ka na. Sinumbong ako sa bisor namin. Pakialamero taga Chef Roy. Bakit ko nililigawan si Kurdapia? Na may asawa na ako. Tapos, sumagot naman yung isa. Oo, may tuyo yan. Bakit? Sabi ng bisor. Kagabi, nag-uwi ako ng pulutan, di ba? Yung nag-inuman tayo. Inaway ako. Sabi ng bisor naman. Huwag mo na lang banggain kasi nga mabulgar tayo. Sa ibang araw, sisiraan na yun. Yun, kaya yung chairman ng kumpanya, galit sa akin kasi kung anong sisiraan na. Pero ang totoo lang, sila po ang mali. Kaya ko po sila kinukontra. Ganun po, kapag lumalakad, ang turo ni Jesus, pamumuhay mo araw-araw, maraming ayaw sa'yo. Gaya ng panalangin ni Jesus sa John 17, sabi niya, Ama, ibinigay ko na sa kanila ang iyong salita at nagalit sa kanila ang mga tao sa daigdig. Ganun po, magagalit po sa atin ang tao, mga nakilabilo sa atin. Pero huwag tayo matakot po. Sa Diyos po tayo sumunod. Tuloy-tuloy lang po. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Ingatan kayo ng Diyos, pagpapalain kayo ng Diyos kahit saan po kayo pupunta.